Ika-25 ng Disyembre, 2024, araw ng Pasko. Isang Embraer, 190 mula sa Azerbaijan Airlines ang bumagsak na nagliliyab sa Kazakhstan. 67 ang sakay, 38 ang namatay, kabilang ang parehong piloto. Ang Flight 8243 ay umalis mula Baku patungong Grozny sa Russian Chechnya. Ngunit may nangyaring matindi habang dumadaan sa himpapawid ng Russia. Tumagos ang mga pirasong bakal sa eroplano. Nagkaaberya ang hydraulic system. At imbes na lumapag sa mga kalapit na paliparan sa Rusya, napilitan itong tumawid sa dagat Caspian papuntang Kazakhstan. Sinabi ng Rusya na ito ay isang aksidente na mga drone ng Ukraine o baka masamang panahon. Humingi ng paumanhin si Putin para sa trahedyang insidente, ngunit hindi umamin ng kasalanan. 7 buwan matapos ang aksidente, ang Pangulo ng Azerbaijan ay bumasag sa katahimikan at nagbigay ng pahayag na magwawakas sa anumang tsansa ng diplomasya. Ang ideya na isang drone na ng Ukraine ang posibleng tumama sa eroplano ay lubos na katawa-tawa. Nagkaroon ng 2 pag-atake sa eroplano. Kaya maaari mong isipin, may dumating na drone ng Ukraine, tinarget ang eroplano ng Azeri, tinamaan ito, pagkatapos ay bumagsak at pagkatapos ay muli na naman. Yan ay isang kwentong pambata para sa kindergarten. Alam natin kung ano ang nangyari. Bukod pa rito, hindi isinara ang airspace ng Rusya. Ilang minuto matapos tamaan ang eroplano. At ito rin ay responsibilidad ng mga hindi nag-anunsyo nito. Kaya malinaw ang lahat ng ito gaya ng langit ngayon. At ang pahayag na ito ay hindi lang tungkol sa isang eroplano. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng dekada-taong alyansa at pagsisimula ng hindi inaasahan ni Putin. Isang dating kaalyado na hindi na natatakot tawagin siyang sinungaling sa harap ng buong mundo. Pero may isang bagay na mas nakakabahala pa para kay Putin sa buong kwentong ito. Habang lumalayo ang Azerbaijan sa Rusya, lalo naman itong lumalapit sa isa pang bansa na itinuturing ni Putin na kanyang eksistensyal na kaaway, ang Ukraine. Ang nagsimula bilang isang trahedya sa himpapawid noong Pasko, maaaring mauwi sa isang alyansang lubos na magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. At ang Rusya? Alam nila yan. Sa katunayan, nagsimula na silang akusahan ng hayagan ang Azerbaijan ng isang bagay na hindi may isip. Aktibong tumutulong sa Ukraine sa mga operasyong militar laban sa teritoryo ng Rusya. Para maintindihan kung paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon, kailangan nating balikan ang araw ng Pasko na iyon at suriin ang bawat detalye ng totoong nangyari. Dahil ipinapakita ng mga ebidensya ang isang kwento na malayo sa opisyal na bersyon ng Rusya. Ang Flight 8243 ay normal na lumipad mula Baku alas 8 ng umaga, lokal na oras. Isa itong karaniwang biyahe na dapat ay tatagal lamang ng 2 oras. Pero nang pumasok ang eroplano sa himpapawid ng Rusya, may nangyaring kakaiba. Narinig ng mga pasahero ang mga pagsabog. May mga kakaibang metal na bagay na tumagos sa loob ng kabina. Nagsimulang dumugo ang mga tao dahil sa mga sugat na dulot ng mga shrapnel na tumagos sa metal ng fuselage. Ngunit, narito ang isang bagay na mas nakakabahala pa. Na-block din ang Global Positioning System ng eroplano. Hindi lang ito isang pagkakataon. Isa itong taktikang militar na madalas gamitin sa depensa sa himpapawid at dumating ang desisyong nagbunyag ng lahat. Sa halip na itutok ang nasirang eroplano sa mga kalapit na paliparan sa Rusya, inutusan ng Russian Air Traffic Control ang crew na lumipad sa ibabaw ng dagat Caspian papuntang Kazakhstan. Isang paglalakbay na mahigit 400 kilometro gamit ang isang eroplanong labis na nasira at may mga pumapalya ng hydraulic system. At sa mga oras na yon, ang unang tanong na pumapasok sa isip ay, pero bakit nila ginawa yon? Hindi ba mas madali sanang maglanding na lang doon, sa malapit? Tingnan mo, ang sagot sa tanong na yan ay simple pero nakakagulat din.
Mag-isip ka muna. Kung ang eroplano ay bumagsak sa dagat habang nasa biyahe, na malamang ay yun ang plano, halos imposibleng makakuha ng ebidensya. Ang mga labi ng eroplano ay mananatili sa ilalim ng Caspian Sea at ang katotohanan ay lulubog din kasama nito. Pero ang mga piloto ng Azerbaijan, sa pamamagitan ng kakaibang galing at tapang, ay nagawang mapanatili sa ere ang eroplano ng sapat na oras para makarating sa lupa. At doon nagsimulang mabunyag ang pagtatangkang pagtakpan ng Russia. Ang mga unang paliwanag ng Russia ay halos nakakatawa. Sinabi nila na ang eroplano ay bumangga sa isang grupo ng mga ibon, pero tinawanan ng mga eksperto sa abyasyon ang bersyong ito. Hindi lumilipad ang mga ibon sa altitude na pinangyarihan ng unang pinsala. At siguradong hindi rin nagiiwan ng mga pattern ng butas na kapareho ng shrapnel mula sa missile ang mga ibon. Binago nila ang kwento. Masamang panahon daw ang dahilan. Pero hindi kinumpirma ng datos ng panahon na may matinding kondisyon sa lugar. Ang ikatlong pagtatangka ang pinakanagbunyag. Inamin nila na aktibo ang mga sistema ng depensa sa himpapawid sa rehiyon dahil sa mga pag-atake ng drone ng mga Ukranyano. Sa wakas, tumawag si Putin kay Pangulong Aliyev. 3 araw matapos ang aksidente, hindi para aminin ang kasalanan, kundi para humingi ng paumanhin sa nangyaring trahedya sa himpapawid ng Russia. Isang maingat na piniling estratehiya upang maiwasan ang pananagutang legal sa nangyari. Pero si Aliyev ay hindi interesado sa mga diplomatikong laro. Mayroon siyang mga ebidensya. Maraming butas sa katawan ng eroplano. Mga pasaherong nasugatan ng mga metal na piraso. Mga salaysay ng mga nakaligtas na nakarinig ng mga pagsabog. Lahat ay nagtuturo sa iisang konklusyon. Isang Russian na missile ng air defense, malamang mula sa sistemang Panzer, ang tumama sa isang sibil na eroplano na puno ng mga pamilyang pauwi para sa Pasko. At pagkatapos, ginawa ni Aliyev ang isang bagay na hindi maiisip. Naglatag siya ng 3 hindi mapag-uusapang kahilingan sa Rusya. Kailangan nilang formal na aminin ang kasalanan, parusahan ang mga responsable, at lubos na bayaran ang mga biktima. Hindi ba iyon ay mga mungkahing diplomatiko? Mga ultimatum iyon. Naging makabuluhan ang reaksyon ng Rusya. Sa halip na makipagtulungan, pinili nilang gumanti at lalo pang pinalala ang sitwasyon. At doon nagsimulang maging mas malala pa ang krisis kaysa sa isang aksidente sa eroplano. Ilang buwan lang matapos ang aksidente, may isang kakilakilabot na nangyari sa Ekaterinburgo, sa Rusya. Nagsagawa ang mga puwersa ng seguridad ng Rusya ng marahas na operasyon sa isang lugar kung saan nakatira ang mga migranteng manggagawa mula Azerbaijan. 2 magkapatid, sina Ziadim at Rusem Safarov, ay inaresto kaugnay ng isang investigasyon sa pagpatay. Pero ang nangyari pagkatapos ay ikinagulat ng buong mundo. Namatay ang magkapatid habang sila ay nasa kustodya ng pulisya. Ipinahayag ng Rusya na ang isa sa mga pagkamatay ay dahil sa atake sa puso. Pero nakita ito ng mga awtoridad ng Azerbaijan bilang isang bagay na lubos na naiiba. Isang senyales, isang demonstratibong pagpatay, isang mensahe para sa Baku na kayang patamaan ng Rusya ang mga mamamayang Azerbaijani sa loob mismo ng kanilang sariling teritoryo kahit kailan nila gustuhin. At ang naging tugon ng Azerbaijan ay wala pang kapantay. Ipinatawag ng gobyerno ang embahador ng Rusya, kinansela ang mga kultural na kaganapan ng Rusya at nagsimula ng isang investigasyong kriminal para sa torture at pagpatay. Pero ang mas nakakagulat ay hindi pa nangyayari. Noong ika-30 ng Hunyo, sinalakay ng pulisya ng Azerbaijan ang opisina ng ahensya ng balitang Ruso na Sputnik sa Baku. Inaresto nila ang punong patnugot at ang direktor, at pagkatapos ay natuklasan nila ang isang nakakabahalang bagay. Ipinakita ng investigasyon na ginagamit ang opisina bilang sentro ng operasyon para sa Federal Security Service ng Rusya. Ang Federal Security Service, ito ang nagbago ng isang diplomatikong alitan tungo sa isang labanan ng espiya. Ibinunyag ng Azerbaijan sa publiko ang isang operasyon ng intelihensya ng Rusya sa kanilang teritoryo. Parang nagdedeklara sila ng digmaan sa impormasyon. Pero hindi doon tumigil si Aliyev. Gumawa siya ng bagay na di nagawa ng kahit anong bansa pagkatapos ng panahon ng Soviet.
ginawang ilegal para sa mga mamamayang Azerbaijani na lumaban para sa Russia o sa Grupo Wagner. Kaugnay nito, ganap ng legal ang pakikilaban para sa Ukraine. Napakalinaw ng mensahe. At sa ganitong mainit na konteksto, lumitaw ang pinakamatinding mga paratang ng Russia. Sinimula ng medyang kontrolado ng Estado ng Russia na ipakalat ang isang teoryang konspirasyon na sinusubukang iugnay ang Azerbaijan ng direkta sa digmaan sa Ukraine. Tingnan mo kung ano ang inilabas sa telebisyon ng Russia tungkol sa Azerbaijan at ang sikat na operasyon sapot ng gagamba na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa Russia. Natuklasan ng aming intelihensya na ang mga espesyal na serbisyo ng Azerbaijan gamit ang kanilang mga diaspora sa Russia ay tumulong sa mga espesyal na serbisyo ng Ukraine sa pagsasagawa ng operasyon ng sabotahe at terorismo na sapot na ang layunin ay atakihin ang estratehikong abyasyon ng puwersang panghimpapawid ng Russia. Ito ay iniulat ng channel sa Telegram ng mga tala ng isang veterano. Ayon sa kanilang mga pinagkukunan sa intelihensya, tumutulong ang diaspora ng Azerbaijan sa pagsasagawa ng lohistika at transportasyon ng mga kargamento gamit ang kanilang mga oportunidad sa negosyo at infrastruktura, mga pamilihan at mga bodega. Iyan ang dahilan kung bakit kasalukuyang nagsasagawa ng mga aksyon ang mga lihim na serbisyo ng Russia upang in-neutralize ang mga diaspora ng Azerbaijan na sa literal na kahulugan ng salita ay mga tirahan ng mga lihim na serbisyo ng Azerbaijan na nagtatrabaho ng malapit sa mga Ukrainian. Simple lang ang paratang ng Russia. Ang komunidad ng Azerbaijan sa Russia umano ay tumulong sa Ukraine na isagawa ang isa sa mga pinakamapaminsalang pag-atake laban sa mga pasilidad militar ng Russia. Sinira ng Operasyon Spiderweb ang 117 drone, tinamaan ang 5 base ng strategic bombers, at nagdulot ng pinsalang tinatayang aabot sa $1 bilyon. Pero may problema sa teoryang ito. Ito ay ganap na imbento lamang. Ang Operasyon Spiderweb ay naging isang ganap na kahihiyan para sa mga serbisyong pansiguridad ng Russia. Nagawang makalusot ng mga drone ng Ukraine ng daan-daang kilometro sa loob ng teritoryo ng Russia at tamaan ang ilan sa pinakaprotektadong mga yaman militar ng bansa. Isa itong napakalaking kabiguan sa intelihensya. Pero sa halip na aminin ang kanilang kakulangan, pinili ng Russia ang isang mas maginhawang kwento. Sinisi ang Azerbaijan. Nagsilbi ito sa maraming layunin. Una, inililihis nito ang atensyon mula sa kabiguan ng Federal Security Service. Pangalawa, nagbibigay ito ng dahilan para sa pagsupil sa komunidad ng Azerbaijani na noon pa man ay nangyayari na. Pangatlo, nagpapadala ito ng mensahe sa iba pang mga bansang post-Soviet. Kung papanig kayo sa Ukraine, tatawagin kayong mga terorista. Isa itong klasikong operasyong psikolohikal, ngunit hindi ito gumana. Habang ang Rusya ay gumagawa ng mga teoryang konspirasyon, ang Azerbaijan naman ay tunay na tumutulong sa Ukraine. Hindi sa pamamagitan ng mga lihim na operasyong paninira, kundi sa mas makapangyarihang paraan, hayagan at tuloy-tuloy na suporta. Mula pa sa simula ng pananakop ng Rusya, nagpadala na ang Azerbaijan ng mahigit $42 milyong na tulong pang humanitarian at para sa muling pagbangon ng Ukraine, mga gamot, pagkain at mahahalagang kagamitang elektrikal para ayusin ang grid ng kuryente na winasak ng mga pag-atake ng Rusya. Mahigit sa 130 transformer, 70 generator at milyong-milyong metro ng mga kable ng kuryente. Ngunit ang kagamitang panlilinis ng mga mina ang talagang nagpagalit kay Putin. Ang Azerbaijan na may malawak na karanasan sa pag-aalis ng mga mina matapos ang labanan sa Karabakh, nagpadala ng mga makinang tulad ng Revival P upang tulungan ang Ukraine na linisin ang mga bagong napalayang teritoryo. Para sa Rusya, ito ay tumawid sa isang pulang linya. Pero ang tila hindi talaga naunawaan ng Rusya sa buong kwentong ito ay ang Azerbaijan ng 2025 ay hindi na ang parehong bansa tulad ng 3 taon na ang nakalipas. May isang mahalagang bagay na nagbago sa dinamika ng kapangyarihan sa rehiyon. At ang bagay na iyon ay may pangalan, Nagorno-Karabakh. Ang Nagorno-Karabakh ay isang bulubunduking rehiyon sa gitna ng Azerbaijan na inookupa ng Armenia mula pa noong dekada 90. Sa loob ng 3 dekada, halos 20% ng teritoryo ng Azerbaijan ay nasa ilalim ng kontrol ng Armenia na may mahigit 700,000 tao na napaalis sa kanilang mga tahanan. At sa lahat ng mga taong iyon, ginagamit ng Russia ang sigalot na ito
bilang paraan para kontrolin ang Azerbaijan, nagbibigay ng armas sa magkabilang panig at pinananatili ang balanse na nagbibigay dito ng kontrol sa panlabas na politika ng Baku. Ngunit noong Setyembre ng 2023, nagbago ang lahat at nakuha ng Azerbaijan ang matagal na nitong hinahangad sa loob ng 3 dekada, ang ganap na pagbawi ng Nagorno-Karabakh. Sa loob lamang ng 24 na oras, winakasan ng mga puwersa ng Azerbaijan ang separatistang republika at muling isinama ang teritoryo. At ang pinakamahalaga, ang Rusya na may mga puwersang pangkapayapaan sa rehiyon ay walang ginawa upang pigilan ito. Nais mo bang malaman ang kahalagahan ng tagumpay na ito? Dahil sa loob ng mga dekada, ang hindi nareresolbang sigalot sa Karabakh ang naging pangunahing sandata ng Rusya para magkaroon ng impluensya. Sa Azerbaijan, pinanatili ng mga Ruso na nakapirmi ang sigalot na ito at ginagamit nila ito para kontrolin ang panlabas na politika ng parehong Armenia, pati na rin ng mismong Azerbaijan. Pero nang mabaon ang Rusya sa Ukraine, bumaba ng husto ang kakayahan nitong magpakita ng kapangyarihan sa rehiyon ng Caucasus. Ang mga peacekeeper ng Rusya ay naging mga pasibong tagamasid na lang. At napansin ni Aliyev na mayroong siyang makasaysayang pagkakataon. Tulad ng nakikita mo, ang muling pagbawi ng Karabakh ay hindi lang tagumpay sa militar. Isa itong geopolitikal na paglaya. Sa unang pagkakataon, mula nang maging malaya, ang Azerbaijan ay malaya na mula sa pangunahing problemang nagdudulot ng pagdepende nito sa Rusya at binago nito ang lahat. Ngayon, pwede nang gawin ni Aliyev ang isang bagay na dating imposible bago ang Setyembre ng 2023, harapin ng direkta ang Rusya nang hindi natatakot sa ganti. Naresolba ang sigalot ayon sa kagustuhan ng Azerbaijan, hindi ng Rusya. At may isa pang mahalagang salik, isang alyansa kasama ang Turkey. Ang Azerbaijan at Turkey ay hindi lang basta magka-partner. Mayroon silang formal na kasunduan sa mutual na depensa na nag-oobliga sa parehong bansa na suportahan ang isa't isa gamit ang lahat ng posibilidad sakaling magkaroon ng militar na pag-atake. Epektibo itong nagsisilbing garantiya ng seguridad mula sa NATO dahil miyembro ang Turkey ng alyansa. Sa makatuwid, anumang agresyong militar ng Russia laban sa Azerbaijan ay maaaring humantong sa direktang labanan sa pagitan ng Russia at NATO. Isa itong panganib na hindi kayang suungin ni Putin na labis nang nabibigatan sa Ukraine. Ngunit nagkakamali ang sinumang nag-iisip na ang Azerbaijan ay basta-basta lang nagpoprotekta sa sarili nito sa militar. Nagtatayo rin siya ng isang alternatibong pang-ekonomiya na direktang nagbabanta sa mga interes ng Russia, ang tinatawag na Gitnang Koridor. Ito ay isang bagong rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa China papuntang Europa, dumadaan sa Gitnang Asya, tumatawid sa Dagat Caspian at sumusunod sa ruta ng Azerbaijan, Georgia at Turkey. Ang pinakamahalaga ay ang rutang ito ay ganap na umiiwas sa teritoryo ng Russia, na sumisira sa monopolyo ng Russia sa kalakalan sa pagitan ng Asya at Europa. Ang Azerbaijan ngayon ay nagpoposisyon bilang sentro ng bagong rutang pangkalakalan na ito na minomodernisa ang kanilang mga daungan at riles ng tren upang tumanggap ng mas maraming kargamento. Mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, ang kalakal na dati ay dumadaan sa Russia ay malakihang lumipat sa koridor na ito ng Azerbaijan dahil sa mga parusa. Para kay Putin, hindi lang ito isang pagkalugi sa ekonomiya, isa itong banta sa kanilang pag-iral. Ang Azerbaijan ay literal na nagtatayo ng mga infrastruktura para tuluyang maging ganap na malaya mula sa impluensya ng Russia magpakailanman. At ngayon lalong nauubos ang mga opsyon ng Russia. Inililipat ni Putin ang mga tropa papunta sa hangganan ng Azerbaijan at pinapalakas ang base militar ng Russia sa Gyumri, Armenia. Malinaw na mga kilos ito ng pananakot. Ang totoo, wala nang sapat na yaman ang Russia para magbukas ng isa pang mahalagang front. Ang kanilang hukbo ay humina na, labis na napapagod at lubos na nakatutok sa Ukraine. Ang pagsisimula ng digmaan laban sa Azerbaijan ay nangangahulugan sa ibang salita ng pakikipagbanggaan sa Turkey at sa kalaunan sa mismong NATO. Kaya si Putin ay bumaling sa palaging ginagawa niya kapag hindi niya magamit ang lakas militar. Yung tinatawag nilang hybrid na presyon.
Gumagawa sila ng pag-uusig sa komunidad ng mga Azerbaijani na nakatira sa Rusya, digmaan sa impormasyon, ekonomikong pamimilit at pananakot gamit ang kanilang mga kaalyado. Pero kahit yan ay may hangganan. Ang Azerbaijan ang ikatlong pinakamalaking kasosyo sa kalakalan ng Rusya at isang mahalagang daanan para sa kalakalan ng Rusya sa Iran at Gitnang Silangan. Ang ekonomikong pag-asa sa isa't isa ang pumipigil sa tuluyang pagkaputol ng ugnayan. Ang resulta ay isang kakaibang sitwasyon, isang kontroladong pagkapuot. Alam ng parehong bansa na hindi na nila kayang palalain pa ang sitwasyon, pero hindi rin nila kayang ibalik sa dati ang lahat. At ito ang nagbabalik sa atin sa nakakapangilabot na pahayag ni Pangulong Aliyev. Nang tinawag niyang kwento para sa mga bata sa kindergarten ang paliwanag ng mga Ruso, hindi lang siya tumutukoy sa isang eroplano. Ipinahayag niya sa publiko na hindi na tinatanggap ng Azerbaijan na tratuhin sila sa ganoong paraan. Isa itong paraan ng pagpapahayag ng kanilang geopolitikal na kalayaan. At ang ibang mga bansa ay pinagmamasdan ang lahat ng ito. Ang Armenia na nakakaramdam ng pagtataksil dahil sa kabiguan ng Russia na protektahan sila sa Karabakh ay gumagawa na rin ng sarili nilang mga hakbang. Para magkaroon ng ideya, sinuspindi nila ang kanilang partisipasyon sa organisasyong militar na pinamumunuan ng Russia at pinalalalim ang ugnayan nila sa European Union at Estados Unidos. Sa Kazakhstan, kung saan bumagsak ang eroplano ng Azerbaijan, pinayagan ng mga awtoridad ang mga independenteng internasyonal na investigasyon na nagpapahiwatig na hindi sila handang pagtakpan ang mga kilos ng Russia sa kanilang teritoryo. Maging ang Georgia, na historikal na maingat sa Russia dahil sa mga okupadong teritoryo, ay pinagmamasdan kung paano nagawang harapin ng Azerbaijan ang Russia at nakalabas ng halos walang pinsala. Ang nakikita natin ay ang unti-unting pagbagsak ng impluwensya ng Russia, hindi sa pamamagitan ng revolusyon o digmaan, kundi sa simpleng pagtanggi ng mga dating kaalyado na tanggapin ang pagiging sunod-sunuran. Itinayo ni Putin ang kanyang kapangyarihan batay sa palagay na ang mga bansang post-Soviet ay walang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang hegemonya ng Russia, na maaari silang magkaroon ng formal na kalayaan pero hindi tunay na kalayaan. Pinatunayan ng kaso ng Azerbaijan na mali ang palagay na iyon. Ngayon, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Naniniwala ka ba na ang alyansa sa pagitan ng Ukranya at Azerbaijan ay talagang makakapagbago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito. Hanggang sa susunod! Salin Adriana